Sunshine Radio on satellite broadcast worldwide. DZAR 1026 kHz. Mas pinalakas, mas pinalawak, at mas pinakikinggan. Biyahe at gimmick, lakbayin at tuklasin ang magagandang lugar sa Pilipinas. Saksihan ang mga masasaya at makukulay na piyesta at selebrasyon mula Mindanao, Visayas, Luzon. Biyahe at gimmick. Tanging palatuntunang pangradyo na tumatalakay at nagtatanghal sa mga tourist destination sa bansa. Biyahe at gimmick. Nagtatampo sa mga katutubong kultura, sining at tradisyon ng mamayang Pilipino at likas na kagandahan ng kapaligiran sa buong kapuluan. Biyahe at gimmick. At ngayon, narito ang ating program host. Ang hindi magmahal sa kanyang salita, mahigit sa hayop at malansang isda. Kaya ang marapat pagyamaning kusa na tulad sa inang tunay na nagpala. Uy, alam mo rin pala yan, Josepa? Patricia? Siyempre! Sino ba naman ang hindi nakakaalam sa mga gawa ng ating pambansang bayani? Na walang iba kundi si Gat Jose Protasio Rizal Mercado Alonso y Rialonda, na anak ni na Ginoong Francisco Engracio Rizal Mercado y Alejandro at Ginang Teodora Morales Alonso Rialonda y Quintos, na kilala rin sa mga nobelang No Limitangere at El Filibusterismo, na siyang may akda ng El Consejo de los Dioses, a la Juventud Filipina, Canto del Viajero, Canto de Maria Clara, Mipiden Versos, Por la Educación, Junto al Pasig, at naging founder din ng organisasyong La Liga Filipina. Na, wala ka na masabi, no? meron pa! Ano? Pareho kami, doktor. Happy Monday, beautiful people of the Philippines. Kumusta ho kayong mga viewers po namin? Kumusta ho kayo? Magandang hapon sa inyong lahat. Ilan pa kaya sa ating mga viewers and radio listeners this afternoon yung may ganong karaming kaalaman about our pambansang bayani? Diba? Ako ho, to be honest, napakalimitado ho nung kaalaman ko about Dr. Jose Rizal, ano? Pero this afternoon, tayo po'y natutuwa dahil live po. If you're watching, siguro alam nyo na uy, may kasama ako ngayon. So live yung aming bisita dito po sa studio. Pag-uusapan ho natin mamaya ng konti, Rizalizing the future. Diba? From the word Rizal. Iniisip ko nga kanina, nagkamali ng spelling si Casey, realizing the future, pero inulit-ulit ko talaga palang Rizalizing the future. Anyway, today is the 4th day of July. Actually, before, kung kayo ho ay mga sing-edad na namin, dati ho pula yung kalendaryo natin pagkaganitong araw dahil today po is the Phil-American Friendship Day. Pero nabago na nga po yun. Ito ho'y isang ordinaryong araw. Pero just the same, yun hong araw na ito ay sinasabi nga pong Phil-American Friendship Day. Sige. So sa mga nanonood po at nakikinig at nag-iintay ng trivia, meron kaming trivia and maya-maya ng konti. Siyempre ho, pag-uusapan nga ho natin ito hong exhibit po na ito dahil nakakalungkot, natatandaan nyo kasi last June lang naman ho, ilang linggo pa lang naman yung nakakaraan. Marami ho talaga sa mga estudyante ho natin, especially mga high school student and even college students na natanong ano bang pagkakakilala mo kay Rizal at nakakalungkot na napakalimitado na lang po nung nasasagot nila or nalalaman nila about our pambansang bayani. So this afternoon, ito ho, si Gat Jose Rizal ang magiging bida ho ng ating biyahe ngayon. Pero Kuya Toto, mag-trivia na tayo. Okay. To mark the 150th anniversary of Rizal's birth and the 100th anniversary of the Yuchengco Group of Companies, itong Yuchengco Museum, ito na nga, pag meron po sila, pinipresent po nila itong Rizalizing the future. Ito ay isang exhibit rendering our national hero in a more popular light. Yan ho yung ating pag-uusapan. So, Kuya Toto, magbe-break pa ba tayo? Or sige, short break lang tayo. When we come back, a familiar name. Siguro, katulad ko rin yung mga nakikinig, the very first time na marinig ko sino yung guest ko, mag-iisip kayo. Anyway, suspense, maya-maya ng konti. Short break lang tayo, Kuya Toto.
Okay, without much further ado, ladies and gentlemen, sa mga viewers po namin, ang amin hong special guest this afternoon, ang information officer nga po ng Yushchenko Museum, live this afternoon, Miss Carla Martinez. Di ba? Sounds familiar din sa mga... Miss Carla, magandang hapon and welcome. Magandang hapon, Tony. And kanina pa ho kami nagkukwentuhan kasi maaga hong dumating. I'll call you Carla kasi bata ka pa naman eh. Carla, okay lang yun. Ayan, 'di ba? Hindi ba laging natatanong ka about your name kasi nga kilala yung pangalan at apelyido mo eh. Or first time mo marami nga ako nagtatanong kung ako po si Carla Martinez, yung singer o theater actress. Sinasabi ko po na nagkataon na pareho kami ng pangalan. Kaya nga. Pero maganda yan kasi kanina pagbigay pa lang sa akin nung papel biglang nagkaroon na kaagad ako ng interest. Siya kaya si Carla Martinez, the singer. Kaya nga sabi ko, Case, hanapin nga natin yung yung kanta ni Miss Carla at para maiparinig natin kung sakali mas batang Carla ho ito. Okay. Sige. Basically, as information officer, ano yung task mo dito sa museum, Miss Carla? Sa Yushchenko Museum po, ako ay isang information officer. At ang trabaho ko po sa museum ako po yung bahala sa marketing tsaka sa public relations ng museum. At ako po nag-iimbita sa mga tao na pumunta sa aming mga exhibit, na bumisita sa museum, na umattend ho. Baka nagtutour ka rin. Ikaw syempre. Ako po, tsaka kasama ng aming programs officer na si Miss Elma Abrina. Kami po ang nag-iikot ho ng mga bisita sa museum, lalo na po yung mga grupo ng estudyante na pumupunta ho sa amin. Okay. So, eto nga yung pag-uusapan natin na Rizalizing the future. A brief history. Bakit paano kayo nakapag-isip ng konsepto na ganito? Napansin din ba ninyo yung pinag-uusapan nga natin kanina before the show na napakalimitado na ng mga nalalaman ng ating mga kabataan ngayon about our pambansang bayani? Kaya namin naisip yung exhibit na Rizalizing the Future. Siyempre, ngayong 2011, 150th na kaarawan na anibersaryo ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. At para sa museum, lalo na sa aming museum founder, si Ambassador Alfonso Yushchenko, may kakaibang relationship po sa ating bayani kay Jose Rizal. At sabi namin na anong pwede nating gawin sa museum na kumbaga pang sa aming pagkaka-celebrate ng kaarawan ni Rizal. Naisip namin magtayo tayo ng isang special na exhibit tukol sa kanya. Na hindi lang tukol sa kanyang buhay o sa mga gawa niya, mga sinulat niya, kundi pati tukol sa kung gaano ka-importante si Rizal sa ating buhay, sa ating kultura. That's true. Kasi nga, Miss Carla, di ba, yun nga yung nakakalungkot yung sinasabi ko nga kanina na the day before June 19, yung birthday, parang tinatanong, di ba? Tinatanong sa mga bata, mga estudyante, paano nyo, ano ang alam ninyo kay Jose Rizal? At ang nakakalungkot na nga marami. Alam lang nila na si Jose Rizal ay pambansang bayani. Parang yun lang yung kanilang alam. Kaya rin namin naisip ang exhibit na to, Tony, kasi ang mga kabataan ngayon, pag tinanong tungkol kay Jose Rizal, ang madalas na sagot, si Jose Rizal na pambansang bayani, si Rizal na sumulat ng Noli at Fili, o Rizal na nasa piso. Pero tapos hanggang doon na lamang. Tapos yan ang nakakalungkot. Lalo na si Rizal ay talagang inspirasyon, lalo na para sa mga kabataan. Kaya namin naisip ang exhibit na to para makilala ulit ng mga tao ang ating pambansang bayani. Correct. Kumbaga mas lumalim pa, madagdagan pa yung nalalaman nila about Dr. Jose Rizal. Kasi nakakalungkot naman ho na parang sino si Rizal? Siya ang ating pambansang bayani. Other than that, ano pa yung alam mo about Dr. Jose Rizal? You mentioned, siya yung sumulat ng Noli at saka ng Fili. Ano pang alam mo
ang dami ho. Kumbaga, very inspiring. Napakarami pong naiambag sa maraming mga Pilipino. At yun sana ang wag nating hayaan na malimutan at malimutan ng mga tao. Especially yung mga kabataan natin ngayon. Kaya nga, na-appreciate ko yung inyong ginagawa dyan sa museum. So parang, ito yung, kumbaga parang, ito yung party nyo dito sa kanyang birthday, yun diba? ang, kumbaga,